ipamigay sa Monday. Meron pang ano dyan, yung copyright. Kailangan copyright. Hindi ko magana yung kayo na eh. So, ito yung mapa na hanapin nyo, pinapara ko sa Bible nyo pag ang topic Exploring Eden's World. Pero, nakatoka ako sa Gallego. Ayan ang sinadis kong topic eh. So, gumawa na ako ng mapa. So, papaserox ko. At may paliwanag siya konti. Ayaw ko gumawa ng paliwanag, gusto ko ng mapa kasi may espasyo, sayang. Nagpuyat na lang ako sa paggawa ng paliwanag kahit konti. May mga talata yan. Tapos, ito yung mapa ng makikita ang Gihon Spring. Ito yung mapa na makikita kung saan tumakbo si Cain. At malulukin nyo ang Eden, nasaan. Anong tipot larawan yan? Okay? So, pinakita ko yan. So, bahala na kung mapaserox o mapamigay. Premium, paano yung ano? Bahala na. O, sige, tapos na yung commercial. Balik tayo sa ano. Pwede kayo magtanong, ha? Ito yung future ministry. Kailangan makita nyo. Binabasa to, madalas. Sundan nyo. Binabasa to, paulit-ulit ng mga denominasyon. Pero hindi nila nakita to. Okay lang naman yan eh. Pag ang propeta may pinakita sa Bible, hindi pa nakikita natin. Binabasa lang natin paulit-ulit. Rema, hindi mo nakuha. Pero pinakita ng propeta yung logos, then yun ang saysay ng propeta. Hindi para salita ng propeta, yun ang Biblia. Kundi, ang saysay ng propeta, may pinakita siya, maliwanag sa Biblia. Yung nakita mo liwanag sa Biblia, yun ang infallible, hindi yung salita niya. Yung salita niya, katulad din natin magkakapatiran, nagpapakitaan, katulad ng anghel. Kaya, agapay-agapay lang tayo. Ito, hindi pa ito nakita dati. Itong Psalm, may katapusan. Tapos kung babasahin niya maigi, He gave gifts to men. Mankind yan. Ito pa, sa verse 15. Who is speaking the truth in love? Tinanong ko si Tomas sa level 3 nun. Sabi niya, mga pastor, mga ministro, hindi. Basahin mo mabuti sa 14. Mga miyembro. Napaka-lalim nung term ni Simmer, clericalism. Term ni Barbanaham is late Nicolaitanism. Napaka-lalim nung Nicolaitanism sa anti-message. Bakit? Galing yan sa denominasyon. Na kung saan, ang ministro, nagkakaroon ng, hindi man nila aminin, infallibility. Hindi nila aminin infallibility kasi, siyempre, reserva nila sa propeta yan eh. Bakit gusto namin nagkaroon ng infallibility? Pag hindi ka nagtitrain sa miyembro mo maging berayan, yung miyembro mo, magiging bulag na sunod-sunuran. Sa turo ni Barbanach, tumataas ang clergy, bumababa ang laity. Hindi naman dahil Katoliko, sinasadya, kinulok ka talaga eh. Malaya kayo, kaso, kulang ang training, kaya tutuloy pa rin yung espiritu, yung deeds ng Nicolaita. Dito tayo sa talata na hindi pa na-realize dati. Buksan nyo, Hebrews 10:25. Ito ba ay nasa kapilya o nasa bahay-bahay? Hindi bawal ang kapilya, pero kapilya, isa lang sa mga pinagdadausan nito. Eh kahit mismo sa kapilya, natutupad ba ito? Hebrews 10:25 sa lahat ng iglesia. Basahin niyo mabuti. Unahan na. Ang tatanungin ko ito. Yung mga sumagot na, hindi naman muna pwede sumagot. So, pag naubos na lahat, Sister Regine, saka pwede sumagot. So, pwede ka muna naman ako si Okay. At yung tanong ko, Hebrews 10:25. Anong nakasulat doon sa Hebrews 10:25 na hindi pa nagaganap sa ibang iglesia? Pagkakatipon, sumagot na siguro, tandaan niya. Mike? Okay. Salamat sa sagot, Brother Mike. Sino na una kay Brother Mike? Sino na una kay Brother Mike? Si Kim ba? Ready, si Kim o si Simon? Sino nga na una? Tingin mo. Hindi mo alam, balik. Si Kim.
Sa kanya ko nakuha. Yan ang hindi natutupad. Ang exhorting one another, akala mo kasi encourage lang. Uy, kapatid, kumusta ka na? Muli ka question. Okay. Ang dapat kinunan niyo. Yung exhorting one another, ang pinaka mataas na antas doon, share sa word. Di ba marami tayong revelation, minsan out of this world? Para sa ibang tao, walang kwenta, gusto lang na pag-usapan, buhay-buhay na makakatulong. Alam niyo ba, may saysay yung mga pahayag, yung mga hiwaga? May saysay yung propesya, yung mga interchanges, yung mga seals, yung trumpets. Kasi, doon ka dapat nakatutok kaysa telenovela. Doon ka dapat nakatutok kaysa sports. Doon ka dapat nakatutok kaysa, maraming libangan sa mundo, kahit negosyo. Marami kang pwedeng paglibangan sa mundo. Pero kaya binibigay ng Diyos yan, yan ang ating official na telenovela. Yan ay tunay na buhay. Yan ay katotohanan. At yan ay may bigay sa iyo ng pagsasakdal. Oh, hindi nyo ine-exhort. Kung mag-exhort man kayo, yung mababaw, yung amo-amo lang, uy, namatayan si kapatid, mangulik na tayo ng pera. Hindi masama yan, ha? Pero, yun lang. Comfort one another. Ang exhort na yan, lagyan nyo ng word. Lagyan nyo ng word. Yan ang hindi nagaganap sa mga churches. Kung may naganap, aksidente, Diyos ang nag-lead. Kunwari sa Doha, Qatar, nag-sharing sila, masigasig bawat isa. Samba yan, hindi nila planado yan. Pero pinapakita ng Diyos, yan yung ministeryo natin. Sasadyain natin yan. Kasi nandyan ang biyaya. Okay. Gusto ko i-clarify, baka na-misunderstood nyo. Ginagawa naman namin yan, ha. Yan ang gusto ko i-clarify. Ikaw bilang tatay, baka nagawa mo. Minsan, ikaw bilang nanay, nagawa mo. Tapos na. Mali. Kung may pamilya ka, kung may kapatiran ka, na alam mong hindi pa nakakagawa ng ganyan, magulang o anak, ang kasama sa exhortation, training. Kasama sa exhortation, tutulungan mo rin siya maka-exhort. Yung ginagawa natin pabasa report, isang halimbawa yan. Pero hindi lang dun natatapos. Sino naniningil sa scribe report? Pinapahamak niyo sa sarili yung pamilya kung hindi kayo naniningil ng scribe report. Nasa Bible ba yung scribe report? Nasa Bible ba yan? Amen. Anong talata? Sige, buksan nyo. Ha? Matthew 16? Oh, ministry. Sige yan. Ang unahan, pagsingil, hindi lang pabasa, scribe, pati set up. Mas report sa anak. Unahan, tayo. Contribute. Yung mga nakaalam na. Isaiah, tayo. Yung unang tumayo. Kanya, yung di tumayo. Pwedeng una ng Isaiah, Hindi na alam. Tayo. Anong Isaiah 6? Gabriel yan eh. Coals of fire. Symbolical yan. So, bibig. Who had believed our report? Pero singil ang pinag-usapan natin, singil sa pamilya eh. Tayo! Tayo nga daw. Okay, basta ko vermin na to, si Irish. Sabihin natin, Isaiah 59:31. Isaiah Pagsulat niyo. 59:31. Yan, singil sa pamilya. Singil sa ministry. Di Matthew 16. Kaso hindi na nakapagtanong, hindi na agad. Ito pa, Deuteronomy 18. Unahan na. Kaso, nasabi na Reggie, kaso hindi na siya pwede. Okay. Acts chapter 3. May singil to. Verse 22. Okay. 5 minutes lang tayo. Sa traditional ministry, hindi mahalaga kung may pulpito o walang pulpito. Ang mahalaga, nag-exhort one another. Nag-interview kayo one another.
May interview ba si Cristo? Matthew 16, 13, 14, 15. Meron? Upo ka kambal. Meron? Kambal. Meron bang pagtatanong? Matthew 17, 10, 11. So, nabigay natin yung mga talata. Yan yung nawawala. Ang future ministry, kung if you will not look in the past, hindi kayo kontento umattend lang, tapos na, nagawa niyo na yun sa Diyos. Doon sa inyong bahay, kailangan practicein niyo yung pabasa, scribe, set up, report. Doon sa church, pag may pagkakataon, kunwari break time, kailangan makipag-sharing kayo sa mga manggagawa. Kailangan kayo magtanong, bata, matanda. Okay? So, yan ang progressive ministry. Okay, magtanong. Sino may tanong? Last 5 minutes. Sino may tanong? Wala. Marami yung hindi nasabi, pero saan nagka-ideya kayo? Maraming aspeto ang future ministry kaysa past. Yung super church, hindi nyo pa narinig sabi ng propeta? Ito ng mga kapatid, doon ko sa Sam, lahat pa sila, pastor, lahat pa sila evangelist, lahat pa sila ay five-fold ministry. Sa Salmo. Ha? Sa Ay, Salmo. yan, sa Sam. Ito. Lahat ba sila evangelist, lahat pastor, lahat teacher, lahat ay prophet, lahat ay apostle? Ano siya eh, yung fivefold ministry siya eh. Pero ang nakalagay ba, lahat ba sila? Alam ko yung ibig sabihin, kung lahat ng apostol, Lahat sabay-sabay, prophet. lahat ng propeta, sabay-sabay, hindi sabay-sabay. Pero lahat may gift. Tama po, pero ibig ko sabihin, ang tinutukoy na Sam dyan, sa aking, sa kuwan, Sam, pero yung tinutukoy dyan, yung magkaroon sila ng unity kung paano faith ni Christ, yun din ang faith ng lahat na tuturuan ng fivefold. Ay, tuturuan, wala pa sa Sam yan. Itong Sam fivefold to, basahin niyo mo ba? He gave some to be apostles, to be prophets. Yung tuturuan, nilabas sa Sam yan. Tama yung pagtuturo ng unity. Ang turo ng unity na sasabi ko sa denominasyon, sa tradition, subo, subo. Ito, para hindi ka mukhang subo, at tayo rin pwedeng subo, di ba? Buksan niyo yung radyo niyo sa preacher. Huwag worldly music. Huwag ano ba yan? Love FM ba yan, Sister Regine? Anong radyo binubuksan niyo? Love FM? Love Radio? Huwag yun. Tutunan nyo ng kabaklaan eh. Yung mga, biruan ng bakla. Yung mga buhay-buhay, mga walang kakwenta-kwenta yun. Buta yung oras nila. Ito, ang progressive ministry na pagtuturuan ng sa miyembro yung the rest of your time, makinig kayo sa lahat ng preacher para magtanong kayo. Alam nyo ba, lalago kayo kahit ang pinapakinggan nyo? Muslim, Katoliko, Iglesia. Pakinggan nyo, kunin nyo yung mga aral nila. Then, magtanong kayo, magkumpara kayo. Stepping stone nyo sila. May oneness din sa radyo. Kala nyo, yung oneness malapit na sa anti-message. Minsan, may anti-message na iba. Pero yung nag-iisang anti-message yata sa radyo, hindi nyo pa pinapakinggan. Dati, sabi ko makinig kayo, hindi nyo i-stop nyo rin. Si Rodney Miguel dumating na, nakalipas. Hindi nyo alam. Hindi kayo naghahanap. Ako narinig ko, gusto-gusto ko pakinggan, nawala na agad siya. Si Jonathan, dati may radyo, tutok ako doon. Nawala. So, bago pa ako mamulubi, sana makinig na kayo. Pag nakinig kayo, kung hindi po kayo tumulong, baka pagpapalain kayo, pagpapalain lahat. Pero balik tayo. Makinig kayo sa lahat ng preacher. Pag nagbukas kayo TV, huwag kayo maghanap ng mga artista. Ang hanapin niyo, preacher. Marami tayong CD, marami tayong tape. Sa'yo na yung nakikinig. Bilang sa daliri yung nakikinig. Bilang sa daliri. Ngayon, bukod sa CD ko, nandiyan pa kay Jackson, nandiyan pa kay Barbanam, nandiyan pa kay ano. Ngayon, meron tayong order sa pabasa, inuuna natin yung propeta. Kasi kung inuna may saksi ni Jehovah, walang katapusan yun, inuna may denomination. Bonus lang sila. 5 minutes lang naman yun para sa atin. Kung sa propeta, nandiyan yung contender, nandiyan yung prophetic revelation. So, yung Sam, trabaho niya, hindi lang magbigay ng doktrina. Trabaho niya, turuan kayo
paano himayin yung doktrina. Paano patunayan yan sa Biblia. Yung training. So, yan ang kompletong Psalm. Ulitin ko, yung Psalm na yan, fivefold yan. Siyempre, hindi naman sila nagsabay-sabay apostoles, propeta, pastor. Basta, alin man dun sa 5, laging meron sila. Yung wala, labas sa kanila, wala pa yun. Sabi nga sa verse 14, mga bansot, mga sanggol, mga napapahapay ng alon. Tuwing may hiwalayan sa isang church, anong nangyari sa miyembro? Palakasan na lang ng kabig. Hindi yung nagpapatunay. Nung nagkaroon ng hiwalayan sa Binondo, nakinig ako both sides, ang tawag sa akin balimbing. Ang habol ko yung truth ang habol ko yung patunayan Tinanong ko ni Rory Apalya, ano ka ba, bukas o sara? Selyo. Kung sa Pangasinan kay Baltasar nung kay Elevera, Jordan o Bethlehem. Dito naman sa akin, bukas o sara? Sabi ko, bukas at sara. Balimbing ka talaga. Wala kang paninindigan. Hanggang ngayon, kasharing ko si Ver William, sabi ko, bukas at sara, hindi lang maintindihan. Yung bagay na nakalipas, bukas na yun. Yung bagay na darating, sarap pa yun. Pero kung binuksan sa inyo yan, dahil ang lakarin yun. Kung di, habang buhay kayo sarado. So, I hope makuha niyo yan. Sino pa may tanong? Wala na? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Meron pa? Sino? Wala na nagtataas. Sino may tanong? Wala na po kayong tanong? Sino may gusto nito? Konti lang. Sige, mamaya. Okay. Palakpakan natin muli ang Panginoon sa buhay na